Dahil itong si Benny Boatwright ay hindi na makapaglalaro dito sa San Miguel Beach sa Nobyembre kapag nag-open itong PBA Commissioner's Cup, malaki ang posibilidad ng San Miguel ay kuning import ang dating NBA player na si Javel McGee. Dahil mukhang itong San Miguel Beer ngayon ay naghahanap talaga ng isang magagamit na center power forward at itong si McGee ang nakikita nilang solusyon. Siyempre, para doon sa mga long-time NBA fans, alam na ninyo na itong si McGee ay matagal nang naglaro dyan at marami na itong na-contribute sa iba't ibang koponan. Kaya pwede nating masabi talaga na makaka-jackpot ang San Miguel kung makuha nga nila. Si McGee ay isang 3-time NBA champion ito. At alam natin na yung pangatlong kampeonato ay nakuha niya nung siya ay naglalaro dito sa Los Angeles Lakers. At ito ay naka-contribute din dito sa back-to-back championships ng Golden State Warriors noong 2017 at 2018. At alam din natin na miyembro to noong 2020 US Olympic Team. At kahit na ito 36 years old lang, alam natin na kung ano ang kaya niyang gawin para sa kahit anumang koponan na ito'y maglaro. Ang height nito si McGee ay 7 foot. So, ibig sabihin 7 footer ito na pwedeng maglaro ng power forward. At very quick ito at very athletic at magiging magandang katandem to ni Fajardo. So, yan ang magiging isang sabihin nating option ng San Miguel Beer kung sakasakali na ito si Benny Boatwright ay hindi 100%. Kung makuha nila si McGee, makikita natin talaga dito na isa siya dun sa magiging magandang options ng San Miguel Beer at magiging championship contender instantly sila dito sa Commissioner's Cup. Ang original option talaga ng San Miguel Beer kunin itong si Benny Boatwright, pero dahil ito merong injury at hindi pa 100%, baka si McGee na ang kunin nila. At alam naman natin na kayang i-afford ng San Miguel kung ano man ang hihilingin ng center na ito. Sinabi ni Coach Tim Cone pagkatapos nilang matalo dito sa TNT Tropang Giga na ang nangyari talaga dyan ay inalis ng TNT yung kanilang lakas. Ang talagang ibig niya sabihin dyan ni Coach Tim Cone, alam natin ang lakas ng Barangay Ginebra, yung puwersa nila, ay nanggagaling dito sa kanilang 3-point shooting at alam din natin dun sa kanilang mabilis o fast break plays. Pero yan ang nawala dito sa Game 1 at binantayang mabuti nitong TNT at nag-close out dun sa mga scorers nila. So pinigilan ng TNT yung outside scoring ng Barangay Ginebra at pinabayaan dun si Japet Aguilar at si Justin Brownlee na umatake sa loob. Parang yun ang naging desisyon ng TNT at nag-work naman. Naging maganda talaga depensa ng TNT at nalimitahan ng scoring ng Ginebra. So yan ngayon ang kinakailangang adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone. Bukod dito sa pagkakaroon ng adjustment sa depensa ng Barangay Ginebra, kinakailangan makahanap din ng paraan ng Ginebra para ma-counter naman yung iba pang mga players ng TNT na nag-deliver, particular na si Jason Castro at si Reynan Batak. First time sa finals din ng Batak pero nakita natin ang ganda nung kanyang pinakita. At yan ang magiging importante sa TNT naman, yung kailangan maging consistent yung mga players nila. Kapag naging consistent yung mga players ng TNT, malaki chance nilang manalo. Sa Barangay Ginebra, ang magiging susi dito ay yung kanilang outside scoring. Kinakailangan mag-click yan para sila ay magkaroon ng magandang tsansa na manalo dito. Kapag nag-click yung outside shooting ng Barangay Ginebra, mapipilitan ng TNT na mag-adjust ng depensa at kapag yan nangyari, mas lalaki tsansa na ang Ginebra ang mananalo. So yan ang aabangan natin. Nandun yan sa ibang players ng Ginebra na kinakailangan mag-step up pagdating dito sa kanilang 3-point scoring dahil yan ang kinakailangan talaga ng Gene Kings para bumawi sa Game 2. Totoo nga ba na itong Converge Fiber Xers ay ready na mag-offer ng contract para dito kay Jordan Hedding? Si Jordan Hedding ay nakitang nanonood ng live do sa laban ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga. At dahil dito nagkaroon ng mga espekulasyon na baka ito ay maglaro dito sa Ginebra. Dahil alam natin na ito ay nasa Terra Firma ngayon pero hindi siya naglalaro sa PBA, nasa abroad. So yung rights niya nasa Terra Firma. Pero kung gusto niyang kunin ng SMC, walang problema dyan. Pero pwede rin pumasok sa eksena ang Converge at mag-offer ng trade para sa rights dito kay Jordan Hedding. Dahil alam natin isa to din sa pinaka mga matitikas na point guards ngayon na gustong makuha ng liga. Alam natin ang Converge naghahanap pa yan ng isang point guard. Kaya nga ang balita kukunin daw nila si Encho Serrano. Pero po pwede rin naman na kumuha sila ng iba pang players katulad nitong si Hedding para makatulong dito sa kanilang lineup.
Ngayon, ang tanong sino kaya ang pwedeng i-offer ng Converge para dito kay Jordan Heading? Sa tingin ko marami namang players dyan na pwedeng maibigay ang Converge kung talagang desidido sila na makuha ito. Ang advantage kasi na FiberXS, marami silang paparating na big men. So kahit ipamigay nila itong si Jeyo Ambohot, si Kit Saldivar, o itong si Patrick Magdenberg, ay pwede silang magkaroon ng kumpiyansa na meron pang papalit dyan na malalaki. So yan sa tingin ko magiging bentahin nila. So sa ngayon masasabi natin na itong Converge FiberXS talaga, yan ang magiging malakas pagdating dito sa Commissioner's Cup, Philippine Cup at Governor's Cup kung makuha nila si Jordan Heading. Magandang katandem yan ng iba pa nilang mga guards. At sa tingin ko, kung maganda naman yung papalit nila katulad ni Jeyo Ambohot, hindi naman tatanggi terra firma dyan. Lalo na at baka umalis na itong si Christian Standhardinger. Kaya iyan ang nakikita natin na posibilidad na gawin nitong Converge FiberXS. Ang Phoenix Football Masters ngayon ay isa doon sa mga teams na nagpe-prepare talaga para mapalakas yung kanilang lineup dito sa darating na Commissioner's Cup. At ang isa doon sa nakikita natin na pwede nilang gawin ngayon ay kumuha ng mga players na magpapa-fortify dito sa kanilang front court. Dahil ang kulang talaga sa Phoenix ngayon ay isang sentro. Ang nandyan ba lang talaga itong si Kai Balungay, ito ay rookie pa. At ngayon, ang tanong naman ng karamihan ay can afford kaya ang Phoenix pagdating dito sa pagkuha ng mga center. Dahil yan talaga magiging problema nila ngayon kung sila ay makakakuha ng iba pang mga big men na magiging available. Dahil alam naman natin na itong Phoenix Football Masters ay may problema sa budget. So hindi talaga madali ang pagpapaandar o paggawa ng PBA team dahil kailangan malaki ang iyong budget allocation. Kaya nga itong SMC, balita 1 billion na ginagastos dun sa 5 teams nila. So sa ngayon, dito natin masasabi na kung itong Phoenix talaga ay mukhang hindi na kaya dito sa PBA, dapat siguro nga ito ay ibenta na to sa ibang kumpanya na may magiging budget para magpatakbo ng isang PBA team. Pero sana yung bibili dito sa Phoenix naman ay yung team na magko-compete talaga katulad ng Converge. Huwag naman sana maging katulad ng Terra Firma, Northport at Blackwater na namimigay na lamang ng mga players. So ito ngayon ang aabangan natin kung ito ngang Phoenix Football Masters ay magkakaroon na ng buyer. Kung mabenta man itong Phoenix, ang maganda sana makakuha dyan yung isang kumpanya na talagang gustong mag-compete katulad nitong Converge. Pero sabi nga nila, isa pang magandang option dito ay magdagdag na lang ng iba pang PBA teams para mas marami. Dahil marami nga mga players ngayon ang nawawala ng trabaho. Dahil every year, padami yung mga rookies na pumapasok pero hindi naman nadadagdagan yung mga PBA teams na nagko-compete. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Enju, Michael T, Dexter Domer, Alicia Garcia, Malyari Mascareñas, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin ang pamilya ni Mitch Bagares, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Andrea, Alexis, Mitch at Bagares, si Terdy, si Admin at si Junjun, si Alfonso, Dindin at Terdy Balaba, Lolito Kakayon, Jervin Chris, Katsakino Dukusin, Juan Solege. Pinabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay.